Yan o. Go ahead. Welcome back ulit sa Master Garage, Quezon City. Go ahead. Patapos na kami. Thank you nga pala sa mga nagpa-schedule ngayon for about 33 units for the day. Konti na lang mga natitira. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pag-uusapan pala natin ngayon, topic natin ngayon ay remapping. Yan. Paano ba yung dapat gawin sa bago magpa-remap? Yun ang pinaka-importante ron. Okay? Pops! Box! Magandang hapon po ulit sa inyo, mga Pops. Narinig ba tayo dyan? Okay, good. So, ang topic natin ngayon, ano ba yung mga dapat gawin bago magpa-remap? Yan. Ang remap, okay, is yan sa mga modern technique na ginagawa para lumakas ang engine. Okay, so nag-prepare ako ng mga pointers, copy, ng engine conditioning for remapping. Yan ang ang topic natin ngayon, mga Pops, copy. So ito 'yon. Ito yung hinihanda ko sa inyo, mga Pops. Yan. Remap procedures. Okay? So ano ba yung mga engine ng mga nare-remap? Unang-una, Nissan, Toyota, Chevrolet, Ford, yung mga nare-remap ngayon. Copy. At iba pa, yung mga Photon Traveler, mga Photon, yan, nare-remap na rin ngayon yan. Isuzu, yan, nare-remap na rin ngayon yan. Okay? So, may mga parts dito na meron mga parts dito na wala. Okay? So, dadagdag na lang natin siguro. So, bago ka magpa-remap, dapat engine conditioning muna. Okay? Dapat yan. Ang age niyan ay nasa 3 years to date. Mileage, 50,000 km run to date. Target mo, pointers, ay ito na, kailangan niyan bagong change oil. MAP sensor mo, malinis. MAF sensor mo, malinis. Air filter mo, dapat malinis. EGR system, malinis. Throttle body, intake, turbo, clutch system. Palitan mo muna. Hanggat maaari, kung yan naman ay 5 taon na. Pwede na talaga. Oo. Kasi, bigla ka mong mag-slide yan. Malakas ang remap eh. Oo, malakas na yan. Gas filter, check or replace. Fuel filter, replace. System must be free of trouble codes. Select only the legit tuners. Okay? Kaya may mga tuner, siguro may mga nagpa-tune na rito, sinasabi sa inyo yan, sir, dapat, ayan. Alright? Para hindi kayo madali. Okay, copy? Huwag kayong basta-basta magpatono, magpatula doon sa mga hindi naman professional sa gawain ganyan, mga Pops. Copy, yung mga remapera. Tandaan nyo, okay? Ano ba yung sinasabing select only legit tuners? Ayun kasi yung may mga napatunayan na. Years of experience. Yeah, yung use of experience. Yung haba ng experience nila dyan. Yung mga nakaranas na ng mula stage 1 hanggang stage 3 na remapping. Copy, yun na yung mga sumasali ng karera. Kasi they know what's the limit. Alam nila kung ano yung hangganan ng makina bago yung bumigay. Kung anong klaseng remap ang ilalagay nila dyan. At kung ano naman yung pinaka-safe lang. Okay? Ano naman ang side effect ng remap? Pag ito, Pops, ay hindi mo ginagamit sa tamang paraan, it will only lessen the longevity of your engine. Copy? Kung ang sasakyan mo ay magiging 50 times stronger than stock, expect na 50 times din niyang mabilis na mawa-worn out. Parang 50% ng engine. Copy? Yan ang risk ng remapping. Tandaan niyo mga Pops, may bayad ang remap. Okay? May babalik ba yan sa dating stock? May babalik yan sa dating stock. May bayad din ulit. Yes, may bayad din yan. Kaya pag nagpa-remap ka, think
1,000 times bago ka mag-remap. Copy? Tanda mo yan, ha? 30,000 pesos. Yan. Dahil pag hindi ka marunong gumamit ng remap, tapos. Madali lang siyang ma-worn out. Copy? Tandaan nyo, ha? Madali malapak. Oo, madali yung malalaspag. Ito, ang ano yan, ha? Ang stage, okay? Stage, may mga stages yan. Yung mga sinasabi nilang stage 1. Ano yung stage 1? Yan is for daily use only. Yan ang stage 1. Safe yan. Stage 2. Yan. Stage 2, ito na yung kailangan mo nang mag-modify din. Dahil itataas pa nila ang air requirement and fuel requirement. Ito na yung kailangan mo nang mag-mods ng mga turbo. Kailangan mo na mas malakas na turbo. Intercooler, kailangan mo na ng intercooler. Yan. At saka yung mga turbo hose, magpapalit ka na niya at baka sumabog. Kaya minsan, may kita mo sa mga turbo hose nila, mga bakal na. Stage 2 yan. Kaya tinan nyo mga paps, ha. Itong requirements ng stage 2, kailangan mo na mag-mods ng turbo, maglagay ka na ng intercooler at turbo hose. Ngayon, kapag ang stage 2 ay sinalang mo na dapat na stage 1, kaya ka mag-uusok ng kulay itim. Bakit? Hindi na kasi nag-match doon sa stock na engine mo. 'Di ba? Nagre-require na siya ng mas maraming hangin, turbo ang kailangan mo. 'Di ba? Kailangan na ng bakit ganoon ang mas siya ng lalata? Kasi ang init ng hangin na napasok. Intercooler mo kailangan meron or mas magandang intercooler. Bakit naman pumuputok yung turbo hose ko? Stage 2 kasi sinalang. Hindi kaya ng boost ng turbo hose na stock. Kaya nilalagyan ng bakal. Okay, copy? So, maliwanag yan, ha? Ang stage 3, yan, ang stage 3 na remap, ayan is yung pang racing. Ayan na yung mga extreme modification na yan. Ayan yung mga nakikita nyo na sa Thailand, yung mga naglili para mga D-Max, mga naglili para mga Trailblazer, ng mga Colorado, ano pa ba, yung mga High Ace, stage 3 na yan. Copy? Pag itong sinalang sa stage 3 na sa stock, dyan nagkakaroon ng maraming problema. Copy? O yan, sana maliwanag yung usapin natin about sa remapping. Okay? Kay Sir Carl KMB, yan. Happy New Year sa'yo, Pops, ha? Love you. Yan. Sa mga warrior natin sa Palawan. Yan, applicable din ba sa gas engine? Ito mga Pops, ang remap ay most advised po yan na gawin sa mga diesel engine or turbo engine. Okay? Malilintikan po ang mga sasakyan nyo na non-turbo, tapos sa kanyo i-remap. Diyan po mawawasak yan mga Pops. Copy? Master, pwede ko ba dalhin sa inyo yung Fortuner na nakaremap? Pabayo na mga di ba yung inobang ginawa namin kanina umaga? Nakaremap yun eh. Ano gagawin natin sa Fortuner mo nakaremap, sir? Salamat, Master Garage Philippines, kasi baka dahil sa post nyo, madaming magparemap sa bugmakina yan. Kaya saktong advice nyo para makuha ang tamang air to fuel mixture. Totoo naman yan, mga paps. Yan. Kasi ang hirap na ako magpaliwanag. Sir, kasi yung niremap nila, ganito eh. Sir, kasi yung niremap nila, ganito eh. Kasi paremap ka ng paremap, hindi naman ako kondisyon yung makina mo. Ang iniisip nyo, sagot sa low power remap, hindi ganun yan. Naawa kasi ako dun sa mga, yung mga na-remap, tapos, problema ko, Pops, hindi na kasalanan ng nag-remap yan eh. Kasalanan mo na yun. Pina-remap mo, hindi naman pala kondisyon yung makina mo. Naglo-low power, namamatay-matay, di SCB na yan. Nangyari ngayon, lalong na kandaleche-leche yan. Kaya minsan kala na uso lang remap ngayon. Yan ang solusyon sa lahat. Ito nga, naka-remap. Okay? Mga Pops, maraming salamat and paalam. Love you all. Balik na lang po ako ulit. Mga Pops, bago lang kayo sa channel namin, mag-subscribe na kayo sa Master Garage.